Blessed morning, Baliwag Alliance Church. Isang mapagpalang umaga din po sa ating mga kasama ngayon na nasa Facebook Live. Sa atin pong panimula, maaari po ba nating batiin yung mga tao na nasa ating harap, nasa likod, nasa kaliwa, at nasa kanan. Salamat sa Panginoon, nandito ka ngayon. Amen. Para po sa ating call to worship, inaanyayaan ko po ang lahat na tumayo. Maaari po bang sabayan niyo po ako sa pagbasa? Ito po ay matatagpuan sa Psalm 104 verses 1 to 10. 1, 2, 3, begin. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, you are very great. You are clothed with honor and majesty, who cover yourself with light as with a garment, who stretch out the heavens like a curtain. He lays the beams of his upper chambers in the waters, who makes the clouds his chariot, who walks on the wings of the wind, who makes his angels spirits, his ministers a flame of fire. You who laid the foundations of the earth, so that it should not be moved forever. You covered it with the deep as with a garment. The waters stood above the mountains. At your rebuke they fled. At the voice of your thunder they hastened away. They went up over the mountains. They went down into the valleys, to the place which you founded for them. You have set a boundary that they may not pass over, that they may not return to cover the earth. He sends the springs into the valleys. They flow among the hills. Pumikit po tayo at manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong umagang ito. We thank you, Lord, sa privilege to live another day for you. Salamat, Panginoon, sa isang buong linggo na puno ng pagpapala, puno, Panginoon, ng wisdom, understanding, strength, kagalingan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-provide ng lahat ng bagay para sa amin. At sa linggong ito, Panginoon, sa umagang ito, tanggapin mo, Panginoon, ang buong puso naming pagpuri at pagsamba sa inyo. Tanggapin mo, Panginoon, kung paanong ibalik namin ang pag-ibig na ipinaparanas mo sa amin sa araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, na sa buong maghapon na ito, sa lahat ng gawain para sa iyo, Panginoon, patuloy mo kaming pagkalooban ng kalakasan. Patuloy mo, Panginoon, i-provide yung pangangailangan namin, Panginoon, para pagpatuloy namin na ma-spread ang iyong salita. At sa lahat ng gawain ito, Panginoon, ikaw ang patuloy na makita, maitaas, mapapurihan at mapasalamatan sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Ngayon naman po ay pangungunahan po tayo ng music team para sa ating praise and worship. Magandang umaga po, Base Church. Morning. Sa lahat, salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na makapagtipon muli po ulit tayo dito sa ating sambahan. Ano man ang ating pinagdaanan ngayong linggo, narito tayo upang ituon ang ating puso sa Panginoon. Tayo umawit ng mga papuring awit para sa Kanya. Kaya church, palakpakan natin ang ating Panginoon kung naniniwala kang mabuti ang Diyos sa ating buhay. At tapat siya sa iyong buhay, ibigay natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang na lahat.
pala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Ikaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kapag kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Patuloy tayong magdiwang ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, anuman maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, anuman anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 wala kang katulad, katulad, lalala kang katulad, lalala kang katulad, wala kang katulad, lalala kang wala kang katulad. katulad, lalala kang katulad, Wala kang katulad, lalala kang katulad. wala kang katulad, lalala kang katulad, Wala kang katulad, lalala kang katulad. wala kang katulad, lalala kang katulad, Wala kang katulad, lalala kang katulad. wala kang katulad, lalala kang Anumang maging panahon, anumang pagkakataon,
Anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Panginoon, Ikaw ang aming sandigan, takapagligtas at tapat na Diyos sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na kasama namin sa bawat araw, bawat panahon, habang inaawit natin ang kantang ito. Ialay natin sa Kanya ang ating puso. Diyos ka sa amin. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nangyari para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko.
langit, maraming salamat sa iyong presensya na naranasan namin sa oras na ito. Ikaw lamang ang tunay na nararapat sa lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan sa aming buhay. Salamat sa bawat araw ay hindi mo kami iniwan at patuloy mong inaakay. Sa iyo lang po namin binabalik ang mataas na papuri at pasalamat. Lahat ay magsabi ng Amen. Maaari na po tayong umupo. Ngayon naman po, para sa ating pastoral prayer, akin pong inaanyayahan si Pastor Daniel Ong. Good morning po, church. Gusto ko pong lingunin niyo po ang inyong katabi at tapakin niyo po ng gentle lang sa shoulder. Sabihin niyo po, you are here now. Wow, so masaya tayo na meron tayong katabi. Nawa, yung katabi natin, hindi tayo kausapin mamaya kapag nag-message na. Tapos bigyan din po natin ng topic yung sarili natin. Sabihin natin, I am here now. Let's recognize ourselves na nandito sa church para mag-worship, para makasama si Lord, para maging sensitive sa Holy Spirit. And most especially, God is here now. Let us pray po. Aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na puno ng pag-ibig, puno ng biyaya, maraming salamat Panginoon sa pagdala niyo po sa amin dito sa church. Salamat po sa family na meron kami. Salamat po sa mga kapatiran po namin na siyang pinaka-expression po ng pag-ibig ninyo sa human form. Salamat Panginoon for allowing us to experience your goodness, your grace, your mercy Panginoon sa aming araw-araw na buhay. Salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng mga pangangailangan namin, hindi lang po sa pinansyal, hindi lang po sa lakas, pero sa mga answered prayers, Panginoon. Salamat po sa strength and also the courage, Panginoon, upang magpatuloy. Ngayon po, Ama, nilalapit ko po ang aming church. Nilalapit ko po ang bawat isa sa amin, simula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda po dito sa church. Simula po sa mga first-timers hanggang po sa mga leaders po ng church namin, mula sa mga aming pastor, sa mga auxiliary heads, mga ministry heads, Panginoon. Salamat po for using them, for giving them gifts, Panginoon, upang magamit po dito sa aming simbahan. Salamat po sa inyong biyaya sa kanilang mga buhay, Panginoon, na mas nagiging magaan po ang aming paghayo, pagpapahayag ng salita mo, pagpapahayag ng mabuting balita sa marami dahil alam po namin na kami po ay nagkakaisa, na kami po ay naglilingkod sa aming Panginoong Jesus, na siyang namatay para sa amin, na siyang nagligtas sa amin. At darating ang panahon na siya po ay makakasama namin. Panginoon, inilalapit ko po sa inyo ang aming mga kabataan. Ngayon, Panginoon, kami po ay nakakaranas ng mga banta sa aming mga buhay. Hindi lang po sa buhay po namin, pa rin na po sa pananampalataya namin. Marami na po mga gawa ng kaaway na hindi po ganun ka-obvious. At ang nakakalungkot pa po ay wini-welcome po ito ng mundo. Wini-welcome po ito ng mga tao na sa paligid namin. At fino-force kami na gumaya at makiayon sa mundo. Pinagpipray ko po ang aming kabataan, especially po ngayon na ang gender equality ay pinopromote na po ng schools. I know, Panginoon, na sila po ay nilikha ninyo, sila po ay mahal po ninyo. At we pray na yung church na to ay maging safe na lugar upang sila po ay pumunta dito at ma-minister po namin. Gawin niyo po kaming ready sa kanilang pagpunta dito
I-ready niyo po yung hearts namin na hindi maging judgmental, na makita po namin sila kung paano niyo po sila nakikita. And we pray, Panginoon, sa bawat miyembro ng church na to na nagkakaroon ng struggle sa kanilang identity. And we pray na mangusap kayo sa kanila, Panginoon. Dahil alam po namin na tayo ang Holy Spirit lamang at kayo lamang, Panginoon, na siya makapagbabago sa kanila. Hindi po kami, hindi po yung mga life group leaders nila, hindi po yung pastor namin, kundi kayo, Panginoon. Pero allow us, Panginoon, na maging ready. Allow us to become a instrument, Panginoon, upang sila po ay makakilala, magbago, at manampalataya sa inyo. We pray sa bawat isa dito na nag-struggle po financially, nag-struggle po sa kanilang physical health, nag-struggle, Panginoon, sa kanilang mental state, na meron pong daladala ngayong umaga na nagkaroon ng courage, enough na courage para pumunta dito sa church, para po mag-worship at sumamba sa inyo. We pray na kayo po ang siyang mag-minister sa kanila. Kayo po mismo mangusap sa kanila. Yakapin mo sila, Panginoon, at iparamdam mo sa kanila ang inyong kapayapaan. We pray sa aming worship service ngayon na nawa kayo lamang ang may taas. Nawa yung Holy Spirit niyo po ang siyang tumulong sa amin upang magkaroon kami ng understanding sa lahat po ng mga maririnig namin ngayong umaga. At magkaroon kami ng lakas, Panginoon, upang ibahagi naman ito sa mga tao na kapaligid sa amin. I-bless you po ang bawat isa. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon naman po ay inaanyayahan kong lahat na tumayo para po sa ating scripture reading na matatagpuan sa 1 Peter chapter 4 verses 12 to 16. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. But let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters. Yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Blessed be the name of the Lord for the reading of His word. Maaari na po tayong umupo. At para po sa mensahe ng Diyos, sa ating umaga ngayon, Pastor Ryan Fuentes. Maraming salamat, Brother Reggie. Para po sa ating mga parents today, meron po tayong Sunday school para sa ating mga anak. Pwede po silang dalhin doon para sila po ay makasama din yung mga kaidaran po nilang mga bata. Isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Good morning po sa ating mga bisita today, yung mga first-timers at maging yung mga naka-attend na nung nakaraan. Magandang umaga din sa ating mga kapatid na kasama natin every Sunday sa ating pong pagsamba through Facebook Live kasi marami din naman talaga sa kanila ang gusto ring umattend kaso dahil malayo nga yung iba naman ay nagkataon na meron pong gagawin or trabaho ng Sunday kaya hindi rin sila makakapunta. Magpapatuloy pa rin po tayo sa atin pong tema sa buong buwan na ito, na atin pong pinamagatang paglilingkod. Alam niyo po, pagdating sa ministry, meron pong isang dahilan. Pagdating po sa ministry, meron pong isang dahilan kung bakit may mga tao na hindi nag-i-involve sa ministry. Meron pong mga taong hindi nagpapatuloy sa ministry dahil sa kadahilanang ito. Ang dahilan po na ito ay tinatawag nating discouragement. Alam niyo, marami sa atin ngayon wala sa ministry. Bakit? Dahil nadi-discourage. Marami din sa atin ngayon nasa ministry pero hindi na nagpatuloy dahil sa discouragement. Alam niyo po, meron pong 3 uri ng discouragement pagdating sa buhay ng tao sa ating ministry. Una, maraming tao
ang hindi na nagpapatuloy at hindi nag-i-involve sa ministry because they see others struggling. Nakikita kasi nila na yung mga taga-church, yung mga kapatiran nila sa church, nag-i-struggle, kaya ayaw na rin nilang mag-involve or ayaw na nilang magpatuloy. Yung tipo bang nakikita na nila yung kanilang mga pastor na nakakalbo na, yung kanilang mga kapatiran, yung mga sisters and brothers nila, kumukunot na yung noo, nagmumukha ng matanda, bata pa naman, because they see other people struggling. Kaya ayaw na rin nilang mag-involve sa ministry. Pangalawang dahilan is because they themselves are struggling. Yung tayo mismo, nasa ministry ngayon, pero dahil nakita mo sobrang hirap talaga, kaya ayaw mo nang mag-ministry. You yourself are struggling. Ayaw mo, may ministry ka na, tapos dadagdagan pa ng problema sa bahay, problema sa trabaho, sa school. Ikaw mismo nag-struggle, kaya marami sa atin ayaw na ring mag-ministry. At ang pangatlo is they see the others as struggle. Yung sa part po na ito, kaya marami din ang ayaw na mag-ministry kasi marami ang kumukontra. Kaya nawawalan sila ng gana. Marami sa atin na stumble din doon sa iba nating kasamahan, kaya ayaw na talagang mag-ministry. Alam niyo, napakarami pa pong dahilan ng atin pong struggle at discouragement pagdating po sa ministry. Gayunpaman, ito po yung gusto nating makita. Nakita niyo po itong tatlong ito sa screen. Alalahanin po natin mga kapatid, na yung tatlong reason na ito, makikita natin doon sa taong nag-reach out sa atin noon. Na kahit pa nakita nila yung iba nag-struggle, na kahit sila mismo nag-struggle, at kahit pa nakikita nila yung ibang tao bilang struggle, pero never po silang sumuko pagdating sa atin. Na kahit pa nag-struggle sila, pinilit nilang i-reach out tayo sa kabila ng pag-ignore natin sa kanila. Na yung tatlong ito, na kahit sila mismo may mga problema sa trabaho, may problema sa pamilya, nagkakaroon pa ng hirap sa ministry, hindi po nila tayo sinukuan kahit ano pa ang narinig nila. Alam nyo, yung tatlo pong ito, pwede nating makita rin sa ating mga sarili. Pwede nating makita sa ibang tao. Sila ang mga tao na kahit pa nasasaktan, ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Tayong lahat po muna ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, nais po namin kayong pasalamatan at kilalanin na kayo ang siyang dahilan kung bakit kaming lahat ay nandito ngayon. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin sa nagdaang mga araw, kayo ang siyang dahilan upang kami ay maiiwas sa mga pagkakamali at kasalanan. Sa araw na ito, Panginoon, amin din pong pinagpapasalamat dahil narito kami muli para makapag-aral ng inyong mga salita at mapaalalahanan sa mga bagay na dapat po namin gawin sa aming mga buhay at para sa inyong kaluguran. Buksan niyo pong aming isipan upang amin pong lubos na maunawaan ang mga bagay na nais po ninyong iparating sa amin. At gayon din, buksan niyo ang aming mga puso sa pagtanggap gaano man kasakit ang aming marinig. Sa inyo po ang kapurihan. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Alam niyo mga kapatid, marami sa atin, tinitignan pa lang natin yung ministry ngayon, nadi-discourage na tayo. How much more kapag tayo mismo nandun na sa ministry, mas magiging mahirap po yan mga kapatid. Isipin niyo pa lang tinitignan niyo pa lang, parang ayaw niyo na. How much more pag nandun na tayo mismo sa ministry na yon. Alam niyo po ang sabi ni Pastor Rick Warren, sabi niya, pastors are the most underrated leaders in our society. Yan po ay sa context ng mga pastor. Pero kung lalahatin po natin, kasi lahat naman tayo nagmi-ministry, hindi lang naman mga pastor, pag nilahat po natin yan, pwede nating sabihin that ministering is the most underrated service in our society.
Pag sinabi po nating underrated, nagmula po yan sa salitang rate. Rate. Kaya pag sinabi nating underrated, ibig sabihin nun, mababa ang pagpapahalaga doon sa dapat niyang halaga. Ibig sabihin nun mga kapatid, yung ministry or yung paglilingkod natin para sa Panginoon, ito yung pinakamababaw sa pagtingin ng tao, pero ito ang may pinakamataas na involvement sa buhay ng tao. Yung ministry na meron tayo ngayon, ang tingin ng tao dyan, napakababa. Pero ang totoo, yun ang may impact sa buhay natin. Alam niyo po, tayo mismo ang magpapatunay na yung mga taong nag-minister sa atin ang dahilan kung bakit tayo nandito. Yung mga taong nag-minister sa atin na tinitignan ng iba, underrated. Sila yung dahilan bakit tayo magkakasama ngayon at nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, sa araw na ito, mahalaga na makita natin yung halaga ng pagmi-ministry or paglilingkod sa ating Panginoon. Maganda na sa araw din na ito, ma-appreciate natin yung ating mga kapatid na nagmi-ministry ngayon. Kasi ang tingin ng iba, madali lang ito. Ganyan lang naman yung ginagawa ni sister ganito. Ganyan lang naman yung ginagawa ni brother. Alam niyo po, nagmumukha lang siyang madali. Pero ang totoo, mahirap. Dahil hindi lang sa church ang kanilang hinaharap, kundi maging sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya, maging sa kanilang trabaho. Ang 1 Peter po ay isinulat para i-encourage at mai-equip ang mga Christians sa panahon na ito para sa kanilang persecution. Kasi lahat sila pinipersecute this time. Kaya ini-encourage sila ni Peter para ma-equip sila at makayanan yung persecution at struggle sa panahon nila sa pamamagitan ng kung ano ang naging ugali din ni Jesus Christ sa persecution, sa paghihirap. Kaya dito ini-encourage ni Peter ang lahat ng mga believers na lahat ng inyong nararanasan ngayon sa ministry ay bahagi ng inyong pagiging Kristiyano. Uulitin ko po mga kapatid, yung dinaranas nyo ngayong paghihirap ay bahagi ng inyong or ating pagiging Kristiyano. Pero kahit mahirap, ito yung encouragement ni Peter, kahit mahirap, magpatuloy pa rin kayo. Ang tanong sa atin ngayon, how can we serve the Lord while we are bleeding? Paano nga ba natin mapaglilingkuran ang Panginoon kahit tayo mismo ay nasasaktan at tayo ay nahihirapan? Alam niyo po, isang dahilan bakit ayaw nating magpatuloy sa pag-involve sa ministry or magpatuloy or mag-join sa isang ministry ay dahil meron pong pumipigil sa atin. Ang tanong, ano ang pumipigil sa atin sa pag-join sa ministry? Unang dahilan, yung tinatawag po nating pita ng laman or the lust of the flesh. Ito po yung mga personal nating kagustuhan sa buhay. Alam niyo po, isa sa mga nagiging hinder sa isang tao, bakit ayaw nilang mag-ministry? Dahil doon sa mga bagay na gusto nila. Pwedeng bisyo, pwedeng trabaho, pwedeng yung gusto natin sa buhay. Kaya minsan, hindi ka magmi-ministry kasi tatanungin ka, kumusta? Kung magmi-ministry ka ngayon, paano ang career mo? Kung magmi-ministry ka, paano ang trabaho mo? Well, ang lahat ng ito ay ating naiintindihan. Pero, ang iwasan po natin na yung mga bagay na gusto natin sa buhay ang siyang maging hadlang para sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, ang tanong, ano ang dapat nating gawin? Alam niyo po, dalawang bagay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo at tinutukoy dito sa mga unang talata na sinabi ni Pedro. Ang dalawang point po natin ay ang salitang deny and ignore. Sabihin nga po natin, deny and ignore. Okay. Deny and ignore, ibig sabihin, tanggihan at huwag pansinin. Unang bagay na dapat nating gawin upang
makapag-join tayo sa paglilingkod at makapagpatuloy pa rin tayong maglingkod kahit mahirap is to deny the flesh by committing it to the Holy Spirit. Huwag nating pansinin or sundin yung gusto ng ating mga laman. Kasi pag sinunod po natin yan, sigurado, hindi po talaga tayo makakapaglingkod. Kung gusto po nating magpagsimula or magpatuloy sa ministry, katulad nga ng sabi natin, let us all deny our flesh. Hindi po yun ibig sabihin na huwag mong bilhin yung gusto mo, huwag mong gawin yung gusto mo, kundi hindi dapat yung gusto natin ang magkokontrol sa atin, kundi tayo ang magkokontrol doon sa mga gusto natin sa buhay. Alam niyo, for so long, isa sa pinaka-struggle ng tao, bakit hindi siya makapagtuloy sa ministry, yung tipong gusto nating sumunod kay Lord, pero ang sinasabi ng iba, wag, may bisyo ka. Paano yan? Paano ka magmi-ministry? Mamamatay kapag tumigil ka sa sigarilyo. Mamamatay kapag tumigil ka sa iyong paglalasing. Malalayo ka sa mga kaibigan mo kapag nag-ministry ka. Yun po ang sinasabi ng iba. Alam niyo mga kapatid, kailan po nangyari ang the temptation of Jesus? We are all familiar with the temptation of Jesus. Kailan po ito nangyari? Bago siya nag-start ng kanyang ministry. Because Jesus Himself, alam niya sa kanyang sarili, magiging hadlang ang mga gusto natin sa buhay sa ating paglilingkod. That's why it happened in the temptation of Jesus. Bago siya nag-ministry, inalis niya or dininay niya muna yung pita ng kanyang laman para tuloy-tuloy po siyang makapaglingkod. Sino po dito sa atin ang mahilig sa donut? Ayos. Magkapamilya pa yung nagtaas ng kamay. Sino dito sa atin ang mahilig sa kanin? Na yun. Yung iba siguro nahihiya lang. Pero ang tao kasi, dalawa lang yan eh. Kanin, tinapay. Yan lang yung dalawang bagay na gusto natin. Pangatlong tanong, sino dito ang gusto either ng donut or ng tinapay or ng kanin pero gusto ng mag-diet? Parang naglalaban yung isipan natin, o gusto natin pero gusto rin natin mag-diet, pero gusto pa rin natin yung ganong bagay. Alam niyo po, yung mga taong, ito po yung mga kapatid, yung mga taong nagsasabing, ayaw ko na ng tinapay, sila yung mga taong hindi nauubusan ng tinapay sa table at sa ref. Yung lagi na sinasabing, ayaw ko nito, pero alam nyo, laging nandun sa table at sa ref. Alam nyo, ang sabi ni Pastor David Jeremiah, don't break bad habits by just refusing them, but break them by replacing them with good habits. Huwag nating pilitin yung ating sarili na alisin yung bagay na nasa atin na. Yung lust of the flesh, nasa atin po talaga yan. Kahit anong gawin natin, hanggat tayo'y nabubuhay dito sa mundo, nasa atin po yan. Hindi po yan maaalis. Anong sabi ni Pastor David Jeremiah? Kung hindi mo kayang alisin, palitan mo. Palitan nyo kung ano yung mga bagay na nais nating alisin sa buhay nating ito. Kaya nga, nung si Jesus Christ, He was tempted. He was tempted. Sinabi ba niya na, man cannot live? Sinabi ba ni Jesus na, man shall live by the word of God? Hindi po. Kaya sinabi ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone. Kasi alam ni Jesus Christ, ang tao, kailangan ng pagkaing pisikal para mabuhay. That's why He's giving another option. Kaya hindi natin sinasabing yung bad habits natin, alisin natin dire-diretso. Kasi hindi po talaga yan maalis basta-basta unless you change it by good habits. Alam niyo po, kung lagi po tayong nalilate sa ating trabaho dahil late tayong nagigising, hindi po yun ibig sabihin
huwag ka nang matulog para hindi ka malate. Ang ibig sabihin po nun, kung nalilate ka dahil nalilate ka ng tulog, baguhin mo ang schedule ng iyong pagtulog. Hindi po ibig sabihin ito na nahihirapan ka sa isang bagay, ay aalisin mo yung bagay na yun. Kung nahihirapan ka sa trabaho mo ngayon, dahil sa iyong mga kasama, or kung meron kang kung mahilig kang makipagkaibigan, pero bad influence ang iyong mga kaibigan, hindi naman ibig sabihin no, na huwag ka nang makipagkaibigan. Ang kailangan mong gawin, magpalit ka ng iyong mga kaibigan. At sabi po sa verse 1, so then, since Christ suffered physical pain, you must arm yourselves with the same attitude He had, and be ready to suffer too. For if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin or yung flesh. You won't spend the rest of your lives chasing your own desires, but you will be anxious to do the will of God. Hindi po kasi pwedeng mag-ministry, mga kapatid, na walang suffering. Bahagi ng buhay ng isang Kristiyano ang paghihirap. Hindi po pwedeng maging Christian na walang suffering dahil bahagi po ng buhay natin bilang Kristiyano na mag-struggle at mag-suffer. Ngayon, ito po yung solusyon sa ating mga problema. Kung gusto nating sumunod sa kalooban ng Diyos, always expect the struggle. Expect nyo talaga, kasi kung i-expect nyo na cloud9 ang ministry, hindi po tayo pwede sa ministry. Dadating po talaga sa punto na pipili tayo. It is either I will deny God's calling or I will deny my flesh. Pipili po tayo sa dalawang na yun. Maglilingkod, tatanggihan ko, or i-deny ko yung panawagan ni Lord sa akin, or i-deny ko yung mga pita ng laman ko. Pangalawa, isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo makasunod sa kalooban ni Lord or hindi tayo makapag-ministry ngayon, dahil masyado po tayong nagpapadala doon sa iniisip at sinasabi ng iba. Masyado po tayong sensitive sa sinasabi ng iba or yung komento ng ibang tao. Minsan sinasabi sa atin, may pa-church ka pang nalalaman. Ang sama naman ng ugali mo, kilala kita before. Alam nyo, hindi magaling yung ating song leader. Ayaw ko sa kanya. Yun po yung sinasabi ng iba. Sasabihin naman ng iba, ang boring naman ni pastor mag-message. May pa Bible study ka pa. May pa amen ka pang nalalaman. May pa hallelujah pa kayo. Ang sama naman ng ugali at pamumuhay ninyo. Alam niyo mga kapatid, normal po yung mga ganito pagdating sa ministry. Normal na po yan na marinig. Kaya pagdating po sa ministry, hindi naman po patigasan. Ang sabi sa verse 4, of course, your former friends are surprised when you no longer plunge into the flood of wild and destructive things they do. They slander you, but remember that they will have to face God, who will judge everyone, both the living and the dead. That is why the good news was preached to them. So although they were destined to die, like all people, they now live forever in God, in the Spirit. Kahit mahirap sa ministry, kahit marami tayong maririnig na pangungutya at discouragement sa ating mga kapatid, magpatuloy po tayo. Let us all ignore the negative criticism. Amen. Marami tayong maririnig. Yung iba, masakit pero tama. Kaya yung iiwasan lang natin, yung negative. Meron naman kasing criticism for good na ikabubuti natin. Pero itong bagay na ito talaga yung magpapalayo sa atin kay Lord eh. Yung mga criticism ng ibang tao. Dahil kinukutya,
kaya marami ang nadidiscourage. Hindi natin sinasabing invalid ang nararamdaman ng bawat isa na lagi ka na lang nagtatampo. Well, nasasaktan naman talaga tayo, pero kailangan nating makita yung criticism ba ay mabuti or hindi. Kasi kung mabuti naman, wag na tayong magtampo agad-agad. Alam niyo po sa buong ministry ni Jesus, kung criticism lang ang ating pag-uusapan, the whole ministry of Jesus is full of negative criticism. Kaya nga kung meron lang taong may karapatang magtampo, si Jesus sana yun eh. Kung meron lang taong may karapatang ma-depress, si Jesus dapat yun. Sa dami ng kanyang criticism na narinig sa ibang tao. At imagine niyo po mga kapatid, ano ang pwedeng mangyari kung si Jesus kinriticize at nagtampo first day ng ministry? Sa tingin niyo nandito tayo ngayon? Sa tingin niyo yung good news ay maipipreach sa lahat? Kung sa simula pa lang ng ministry ni Jesus Christ, nagtampo na agad siya? Paano pag sinabi ni Jesus Christ, ayoko nang mag-share ng gospel sa inyo, hindi niyo naman ako na-appreciate eh. Wala man lang pastor's appreciation pagdating sa akin. Wala man lang kayong support sa akin. Ayoko na. Mamatay kayong lahat sa impyerno. Wala tayong lahat kayong dito. Kung si Jesus Christ naginig sa negative na criticism ng ibang tao. Kung si Jesus Christ nakinig sa kanila, walang maliligtas kahit isa. Kaya isipin niyo mga kapatid, sa tuwing tayong lahat nakinig sa negative, at tayo'y umalis sa ministry, isang buhay ang dapat na masyera ng gospel ang nawala ng pag-asa. Alam niyo po, ang kinakausap kasi dito ni Peter, yung mga Gentiles. Mga Gentile na believer. Ngayon, pag pinag-uusapan po natin yung Gentile, ibig sabihin po niyan, wala po silang kinikilalang Diyos. Wala talaga silang kinikilalang Diyos. At kapag ang isang tao walang kinikilalang Diyos, ibig sabihin po niyan, namumuhay po yan sa kasalanan. Ngayon, kung ang isang taong dating gumagawa ng kasalanan, nagbago, nanampalataya sa Panginoong Diyos, ano ang i-expect nating mangyari sa kanila? Halimbawa, tayo po, dati tayong non-Christian, unbelieving people, gumagawa ng masama, namumuhay sa masama. Tapos bigla na lang isang araw, nagbago kayo, hindi na kayo nakikisama dun sa kaibigan nyo, anong sa tingin ninyo ang gagawin ng mga dati nyong kasamahan? Magtataka sila. Pangalawa, ang worst na pwedeng magyari, itatakwil kayo. Kasi nagbago kayo eh. Kaya kung nagbago kayo, tapos pakikinggan nyo itong sinasabi ng mga tao sa inyo, talagang mas mahihirapan tayo pagdating sa ministry. Kaya ang sabi nga sa verse 4, ang sabi ni Peter, normal lang na ang mga kaibigan ninyo, ang pamilya ninyo, mga kakilala ninyo, lahat sila magtataka kasi iba na kayo. Pero ang encouragement ni Pedro, kahit pa kayo ay kinukutya ng ibang tao, magpatuloy kayo sa tama. Sabi nga niya doon sa verse kanina, the good news shall be preached even to them. Kahit unbelieving. Actually, sila dapat ang makarinig ng salita ng Diyos. Kahit kinukutya tayo, we need to share the good news to them kasi tayo nang galing doon. Dapat nating i-share sa kanila kasi tayo, kahit matigas ang ulo natin, tayo'y pinagtiyagaan na i-share ang gospel, pinagtiyagaan na i-Bible study, pinagtiyagaan kahit masama ang ugali natin, kahit tayo ay matampuhin, tsinaga tayo. So dapat tayo magpatuloy pa rin kahit kinukutya ng ibang tao. Isipin po natin ito mga kapatid. Someday, these people who are hurting us now will realize yung halaga natin sa buhay nila. Ngayon lang po yan, talagang masakit sa simula. Pero magpatuloy lang tayo, dadating ang panahon, ma-appreciate din natin sila. Katulad natin na dating ayaw natin sa mga pastor, ayaw natin doon sa mga kapatiran natin na nagsishare ng gospel sa kanila. Pero ngayon, sila ang number one na nakaka-appreciate sa atin. Dahil nagpatuloy tayo kahit masakit, kahit nakakarinig tayo ng masama. Therefore,
the first thing that we need to do para makapagpatuloy sa ministry hanggang wakas, kahit masakit, is to serve like Jesus. Maglingkod katulad ni Kristo. Anong ginawa ni Jesus Christ para makapaglingkod? Deny the flesh by committing it to the Holy Spirit, and let us all ignore the negative criticism. Deny the flesh. Huwag tayong magpapakontrol doon sa sinasabi ng ating mga sarili. Huwag natin silang susundin. Dapat tayo ang masunod. Pangalawa, huwag nating pansinin ang negative na komento ng ibang tao, lalo na kung hindi ito makakatulong. In that way, we can still serve even we are all bleeding. Amen? Amen. Mga kapatid, sino po dito ang mahilig magluto? Ayun. Actually, marami mga nanay mahilig talaga yung magluto. Kapag tinanong natin ang isang taong mahilig magluto, ano ang sikreto, bakit masarap ang kanyang luto, hindi po niya sasabihin dahil mahal ang aking kaldero. Ang sikreto bakit masarap ang luto ng isang taong mahilig magluto ay dahil hinahaluan niya ito ng pagmamahal. Amen? Amen. Ganun talaga. Pag hindi masarap, walang pagmamahal. Oo, hinahaluan daw po kasi ng pagmamahal ang pagluluto. Alam niyo po, pagdating naman po sa usapang mag-asawa, kapag tinanong natin yung couple, bakit sa kabila ng hirap na kanilang dinanas, yung kanilang away-bati na relasyon, sa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, bakit sila pa din? Ang isasagot nila, pagmamahal. Pagmamahal pa din. Kaya kapag tinanong natin ng isang taong nagtatrabaho at nagmi-ministry, na sa kabila ng maliit na sweldo at maliit na tinatanggap sa ministry, minsan wala pang acknowledgement, bakit sila nagpapatuloy? Ay dahil sa salitang pagmamahal. Mga kapatid, pagdating sa ministry at sa anumang bagay sa buhay, mas gumagaan ang ginagawa kapag merong pagmamahal. Amen? Amen. Kaya kahit palinisin natin itong buong church ng mag-isa, kung meron tayong pagmamahal, nagiging magaan. Kahit pa mag-isa ka na lang sa ministry at wala nang masyadong gustong sumama sa iyo, kapag hinaluan natin ng pagmamahal, kakayanin. Kakayanin po natin yan. Alam niyo po kasi, mahirap mag-ministry pag walang pagmamahal sa ating ginagawa. At mahirap ding mag-ministry kapag walang pagmamahal at puro kamalian ang nakikita natin sa ating kapwa. Mahirap mag-ministry. Alam niyo po, tingnan natin si Jesus Christ. Despite of the struggle, despite na maraming bashers si Jesus Christ, despite na marami ang tinatanggihan ang paanyaya ni Jesus Christ, because of His love towards the ministry and to the will of God, He became victorious. Anong reason? Pagmamahal. Alam niyo po sa time na ito, grabe yung persecution sa mga Christians. Kasi ito po yung time kung saan inuubos ni Emperor Nero ang lahat ng Christians. At isipin nyo, kung tayo yung Christian sa time na to, ma-stress tayo sa ministry, meron pa kayang lalabas para mag-ministry? Walang lalabas para mag-ministry kung alam mong nanganganib ang buhay mo. At lalo po yung mas hihirap na kung stress ka na nga sa ministry, stress ka na nga sa sitwasyon ninyo, mas magiging mahirap ang ministry kung pati yung mga inaasahan mong kasama sa ministry, magiging kaaway mo pa. Yung tipong, kayo na nga lang yung magkaibigan ngayon, kayo na nga lang yung nagdadamayan, tapos mag-aaway pa kayo, di mas lalo kayong mahihirapan. Kung kayo na nga lang mag-asawa ang dalawa nasa bahay, kayo na ang magkasangga sa buhay, kayo ang dapat na magharap sa problemang meron kayo ngayon, tapos nagtalikuran pa kayo, sino ang makakasama nyo sa pagharap sa problema? Si Kapitan?
Alam niyo po mga kapatid, this is true sa loob ng ating iglesia. Marami sa atin dito, itinuturing na kapatid ang ating mga kasama sa pananampalataya na nag-aaway-away ngayon. Kaya imbis na mapadali ang ministry, mas lalong nagiging mahirap. Mas lalong nagiging mabigat. Kaya ang encouragement ni Pedro, imbis na mag-away-away kayo, imbis na tignan ninyo yung pagkakamali or kamalian ng inyong mga kapatid, yung imperfections ng inyong mga kapatid, magmahalan kayo at gamitin ninyo ang kaloob ni Lord sa inyo ng may pagmamahal. Ito po yung sinabi niya. Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. Kaya kung bakit may mga tao na sa kabila ng paghihirap sa ministry at sa buhay, ay nagpapatuloy pa rin is simply because they put love in everything that they do. Meron kasing pagmamahal eh. Kaya kahit sobrang hirap, hindi sumusuko. Nagpapatuloy pa rin. Lahat tayo kailangang maglingkod ng merong pagmamahal kung ayaw nating tumigil at gusto nating magpatuloy sa ministry. Mas madali po talaga kasing maglingkod kapag nagpapakita tayo ng pagmamahal doon sa ating ginagawa at pagmamahal doon sa ating kapwa. Magiging maginhawa po ang pamumuhay natin sa loob ng iglesia at sa loob ng ating tahanan kung meron po tayong pagmamahalan at pag-uunawaan. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi ngayon, be patient. Be patient. Ang nagsabi ng be patient, yung impatient din. Be patient. Let us all serve with love. Pangatlo, upang tayo'y makapaglingkod hanggang wakas, isipin po natin palagi, mga kapatid, we are not doing this just for the person, but most of all, we are doing this to serve and glorify God. Yan yung pinakamagandang dahilan para makapagpatuloy tayo sa Panginoon na yung ginagawa natin ito ay ginagawa natin para sa Panginoon. Alam niyo po, totoo, sobrang hirap sa ministry. Walang pera sa ministry. Wala kayong matatanggap na kahit ano pagdating sa ministry. Minsan, wala ngang acknowledgement eh. Minsan, pag nag-share ka pa, tinatanggihan ka pa. Nakikita ka pa lang sa malayo, dumalayo na rin sila. Tapos maghahabulan na lang kayong dalawa. Alam niyo yung tipong ginagawa mo'y mabuti, pero nagiging masama ka pa sa tingin ng iba. Pero ang sabi ni Pedro, okay lang yan. Okay lang sa sabi ni Pedro. Sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok sa inyong dinaranas na para bang ito'y pangkaraniwan. Dahil bahagi po talaga ng buhay ng isang Kristiyano. Ibig sabihin po nito, sinasabi ni Pedro sa ating lahat, as being Christian, part of your life is struggle talaga. Hindi pwedeng Christian ka, wala kang struggle. Actually, our struggle for the Lord, makinig po tayo mga kapatid, our struggle for the Lord is a proof that we are doing something for the Lord. Pag nag-struggle tayo sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin po niyan, may ginagawa tayo para kay Lord. Kaya nga dapat tayong magtaka, mas magtataka dapat tayo na kung matagal na tayong Christian, hindi pa tayo nag-struggle kay Lord. Siguro ito yung time para mag-evaluate tayo ng ating mga sarili. 20 years, 5 years, 10 years, 15 years na akong Christian, pero bakit parang wala naman akong struggle na naramdaman? Baka wala tayong ginagawa kasi para kay Lord. Kasi struggle begins when we do something for the Lord. Mag-struggle po talaga tayo. Kaya nga po ang dugtong ni Pedro, sabi niya, okay lang kung mag-struggle kayo eh. Sabi ni Pedro, mas nakakahiya kung tayo'y nag-struggle dahil tayo'y mamamatay tao, magnanakaw, or pakialamero. Nakakahiya po yun. Nagdusa ka dahil sa mga bagay na ito. Kaya sabi niya, sa halip, kung kayo'y dumaranas ng pagsubok dahil kay Kristo, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Dahil dadating ang panahon, mga kapatid, kapag tayo'y nasa langit na, tayong lahat na nandito ay nasa langit na,
mas masarap pa rin pakinggan na kapag tayo'y humarap sa Panginoon ng Kristo, ang sasabihin niya sa atin, "Well done, my good and faithful servant." Kasi alam natin na kahit mahirap, nagpatuloy pa rin tayo. Kahit mahirap, ginawa natin ang nararapat dahil sa ating pagmamahal sa Panginoon. Tayo po dito sa church, we believe that salvation is by faith alone. Pero ang tanong, anong sasabihin ng Panginoon pagdating sa langit? Kaya ito po yung magandang reflection na dapat nating i-reflect din sa umagang ito. Ano kaya ang sasabihin sa akin ng Panginoon sa aming pagkikita? Wala talaga masasabi si Lord sa atin kung wala naman tayong ginawa. Kung nung tayo'y nasa lupa, ang ginawa natin, Christian tayo. Of course, we are in heaven because we believe by faith. Di naman natin may tatanggi. Pero pagdating natin sa langit, tanong tayo ni Lord, ano yung sasabihin ni Lord sa atin pagdating doon? Pastor Ayan, nakita kita nung ikay nabubuhay pa, ang ginawa mo lang ay mag-TikTok, mag-milk tea, mamasyal sa SM, sa kung saan-saan. Di ba po nakakahiya pagdating sa langit na ganito yung sasabihin sa atin ni Lord? Nasa langit nga tayo, pero nakakahiya na iba yung sasabihin sa atin ng Panginoon. Of course, lahat tayo, mahal natin si Lord. Walang duda po doon. At ayoko pong i-invalidate yung inyong mga nararamdaman towards kay Lord because I know you love the Lord. Wala po tayong duda dyan. Pero maganda na makapag-reflect po tayo. Paano bang paraan, sa paano ba nating paraan maipapakita kay Lord ang ating pagmamahal? Alam niyo po, kami ni Pastor Kib, nandito naman na siya. Kami ni Pastor Kib, nag-aral po kami sa Bible School. Yung sa akin, personal ko po itong struggle. Nung ako po ay nasa unang taon ko ng Bible School, hindi naman nakikinig yung aking pamilya ngayon. Nung unang taon ko sa Bible School, wala po akong financial support at moral support na nagmula sa aking pamilya. 1 whole year. Pumayag lang sila, pero their hearts, wala talaga. Walang support mula sa church, mula sa pamilya. Walang support na nangyari. Hindi po ako nagsalita. Hindi po ako nagreklamo. Pero alam nyo, God is gracious. I graduated for 5 years. God provided all my needs, hindi lang sa school, hanggang ngayon. You see this? 71 kilos. Pinabayaan ba ni Lord ito? Hindi po. Because I know in my heart, ginawa ko kung ano yung gusto ni Lord. Because I love the Lord. Alam niyo po ang sabi ni Pastor Abner Chow. Do you want to know someone who truly loves? Gusto mo malaman kung sino talaga yung nagmamahal? Look how much they serve. Even though they should be the one serve. That is our Lord Jesus Christ. Tignan po natin si Jesus Christ. Nagsabi siya ng totoo, pero siya pa ang pinagmukhang sinungaling. Nagpagaling po siya ng may sakit, pero siya pa ang kinundina. Minahal niya ang kanyang mga disipulo, ngunit pagdating sa dulo, siya'y iniwan. Pero sa lahat ng ito, ano po ang kanyang ginawa? Nang siya'y ipako sa krus, ang sabi niya, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Bakit? Dahil sa pagmamahal at gusto niyang bigyan ng kaluguran ang Diyos Ama. Totoo mga kapatid, sobrang hirap po talaga sa ministry. Dagdagan pa po natin ng stress sa buhay. Tapos, hindi ka pa ma-appreciate. Alam niyo, yan yung nangyari kay Jesus Christ. Sa lahat ng kanyang ginawa, hindi man lang siya na-appreciate ng sarili niyang bayan. Siya'y nahirapan, hindi man lang sa pinakitaan ng pagmamahal. Gayun pa man, yung nangyari kay Jesus Christ, minahal pa rin niya ang tao. Dahil ang tunay na pagmamahal
handang maglingkod kahit nasasaktan at nahihirapan. Amen. Ang tunay na nagmamahal, handang maglingkod kahit nasasaktan, kahit nahihirapan. Dahil ang hirap at sakit na ating nararamdaman ngayon sa buhay at sa ministry ay papawiin ng Panginoon pagdating ng panahon. Sa lahat po ng wala sa ministry ngayon at sa lahat ng nasa ministry, sama-sama po tayong maglingkod sa Panginoon kahit alam nating mahirap. Di baling magdusa tayo para sa Panginoon, wag lang po tayong magdusa dahil sa kasalanan. Amen? Sa diwa pong ito, nais ko pong tawagin ang music team dito sa harapan. And as we all pray, hilingin po natin sa ating Panginoon na sa atin pong pagharap sa lahat po ng mga pasanin natin sa buhay, as we continue our ministry, our service to the Lord, let us all pray na samahan tayo ng Panginoon sa lahat ng ito. Dahil ang lahat din ng ito, makakayanan lang din po natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil alam namin na kami ay patuloy na nagpapatuloy sa buhay dahil sa inyong biyaya at sa halimbawa na ipinakita sa amin ng aming Panginoong Hesukristo. Marami sa amin dito, hirap na hirap sa buhay. Marami sa amin dito na stress sa aming environment. Gayon pa man, Panginoon, ilagay niyo po sa aming mga puso na sa kabila ng lahat ng nararanasan naming ito, naway magpatuloy po kami sa aming paglilingkod para sa aming kapwa at para sa inyo. Kayo ang mapapurihan sa aming mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo lahat para sa ating pag-awit ng Hymn of Response. I wonder have I done my best for Jesus, who died upon the cross tree. To think of His great sacrifice as Calvary, I know my Lord
Ngayon naman po, tayo po ay magpapatuloy sa ating tithes and offering. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Luke chapter 6 verse 38. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Maaari na po nating ihatid ang ating tithes and offering dito sa harapan habang tumutugtog ang ating music team. Sinasabi sa salita ng Diyos, siksik-liklik at umaapaw, ay siyang iyong mararanasan pag magbigay na may kagalakan, magbigay na may pagmamahal, magbigay na mula sa puso panong iyong itinanim, siya kalihim. Magbigay na may kagalakan, magbigay na may pagmamahal, magbigay na mula sa puso kung ano iyong itinanim, siya kalihim. Kung ano iyong itinanim, siya kalihim. Kung ano iyong itinanim, siya kalihim. Naanyayaan ko po ang lahat na tumayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Dear Lord, we thank you for having more than enough. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na patuloy mong pinagkakatiwala sa amin sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga blessings na nagmumula sa iyo na nagagamit namin upang ma-share namin. Dalangin namin, Panginoon, na yung mga kaloob na ito ay patuloy mong gamitin, Panginoon, para sa iyong mga gawain dito sa lupa. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, sa mga pinagkakakitaan namin, Panginoon, sa hanap buhay, sa mga negosyo. At Panginoon, patuloy mo itong gamitin kami upang gayon din maging pagpapala sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon naman po, para sa ating announcements, sa attendance po natin, mayroon po tayong adult 130 and kids 50 for a total of 180. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gayon din po sa araw na ito, mayroon po tayong 7 mga bisita. Kung matawag po ang ating mga pangalan, maaari po ba tayong tumayo nang sa gayon ay makilala po tayo ng church? Una po ay si E.G. Boy Pedriña. William Zaratan. Edoy Zaratan. Rael Flojera. Princess Kay Navarro. Michael Zaragoza. At si Kyrene Riley Damian na nasa Sunday School po. Salamat po sa inyong pagparito ngayon sa Baliwag Alliance Church. Sana po ay makita pa namin kayo sa mga susunod na linggo. Ngayon naman po, para sa iba pang pagbabalita, makikita po natin sa ating mga TV screens.
mayroon pa po bang ibang pagbabalita na isibagi? Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon dahil po sa natapos po nating gawain na Bulacan Central Zone Joint Fellowship kahapon. Kami pong mga officers ng Bulacan Central Zone, men and women, ay nagpapaabot po ng taus-pusong pasasalamat sa lahat po ng nakibahagi sa Joint Fellowship kahapon. At nawa po sa mga susunod na fellowship ay makasama namin kayo. Ang total delegates po na umattend kahapon ay umabot po ng 115. From 4 different churches po yon, pero dito po sa Baliwag, humigit kumulang, inabot po tayo ng 60 men and women. So inaasahan po namin, salamat. Salamat sa Panginoon dahil marami pong mainit na nakibahagi sa fellowship na ito at inaasahan po namin na sa mga susunod na fellowship na zone ay maging kasama po namin kayo. At sa mga hindi po namin nakasama, nawa po i-encourage po namin kayo na makibahagi po sa ganitong fellowship at sama-sama po tayong lumago sa Panginoon. Salamat din po sa mga sponsors na taus-pusong nagbigay ng kape, unlimited pandesal, Cropex, suka, at mga prizes and tokens po na binigay po. Galing po sa mga sponsors. Marami pong salamat. At ngayon po, meron po kaming hinandang small clips tungkol sa mga naganap po kahapon. Panoorin po natin lahat. So many things they fought for my attention. So I shift my gaze in your direction. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God. Oh, even when my world is caving in. I choose you. I choose you. No matter where and over again, I choose you. 1, 2, 3, let's go. And every day I'm faced with these decisions. But overall, I choose to follow Jesus. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds hold me to live for you. Live for you, God. My world is caving in. I choose you. I choose you. No matter where and over again, I choose you. Come on, Philippines, let's praise Him. 1, 2, 3, let's go. Si Kristo ang dahilan kung bakit may kama ko. Kung tayo nagko-commit, pero hindi tayo nagpapasailalim sa kapangyarihan ni Kristo at hindi kinikilala si Kristo, baliwala lahat ang pagpapagal. Ang piliin natin na paglingkuran si Kristo. At kung mayroong dahilan kung bakit tayo nagsama-sama ngayon, dahil kay Kristo. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat. 6 na letters. Ito ay hinahandang pagkain na ang ibig sabihin daw ay
Tagalog ng paradise. Huwag muna kayong sumigaw. Ayusin niyo muna. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling. Yeah, I live for you, God. Even when the world is caving in. I choose you. I choose you. No matter where and over again, I choose you. Let's go! Amen. Purihin ang Panginoon sa ating natapos na gawain. Joint fellowship po ng zone. Sana sa susunod ay makapag-participate po yung mga hindi nakasama. Mayroon pa po bang ibang pagbabalita na nais ibahagi? Kung wala na po ay aking inaanyayahan si Pastor Ian Fuentes para sa ating closing prayer and benediction. Maraming salamat, Brother Reggie. Nais po nating i-acknowledge today ang ating pong Bible study mula sa JR's Bakery. Yun po yung kanina mga nakatayo. Yun po yung atin pong nire-reach out ngayon doon sa may Santa Barbara Homes. Ang mga trabahante po sila ng JR's Bakery. Nais po namin ipaabot sa bawat isa na ngayong hapon po alas 5, magsisimula po ang amin pong culminating activity para po sa bandage breaker. Gayon pa man, hindi po namin talaga ma-invite ang lahat kasi gabi po ito at naisin po namin maging solemn yung activity. Pangatlo po, sa lahat po ng gagraduate ng bandage breaker, ay meron po tayong t-shirt. Kukunin niyo po kay Joshua alas 11 sa room 101. Alas 11, room 101. Lahat po ng bandage breaker na gagraduate. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Let us pray. Panginoon, buong puso po kami na nagpapasalamat sa inyo. Hindi dahil doon sa mga bagay na amin lamang pong natatanggap dito sa mundo. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil kayo ang siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa sa araw-araw sa amin pong pagbangon. Kayo ang siyang dahilan kung bakit kami ay patuloy na nabubuhay at namumuhay sa kabila ng aming mga nararanasan. Alam po namin, Panginoon, masakit. Pwede po kaming makaranas ng sakit sa aming mga damdamin. Maaari po kaming madapuan ng isang karamdaman na hindi po namin maunawaan bakit namin ito na naranasan. Gayon pa man, Panginoon, ang pagsuko sa buhay ay hindi po namin option, kundi ang isuko ito sa inyo bilang aming Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa araw-araw aming makayanan at malagpasan ang hamon sa buhay. Dahil alam po namin that if you allowed it, definitely, you will help us to get through it. Maraming salamat sa aming mga kapatid na patuloy po naming nakakasama sa church, maging sa aming ministry. Nagpapasalamat din po kami na kami ay inyong pinapadalhan ng mga bisita linggo-linggo. Naniniwala po kami na sila ay hindi lamang bisita para sa amin, kundi sila ay kapatid namin sa Panginoong Jesucristo. At nagpapasalamat din po kami dahil kasama namin silang nakakarinig ng inyong mga salita, mga encouragement at maging pagsasaway. Dahil alam namin, kailangan namin ito sa aming mga buhay. Ang pag-ibig na nagmumula sa aming Diyos Ama, ang biyaya na nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu sumaamin ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.